Good morning sa lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Lord, at muli, nagkasama-sama kami, Panginoon, bagamat marami kaming mga kasamahan, Panginoon, na papunta pa lang po, Lord, at yung iba naman, Lord, ay may mga event na dinaluhan, Lord. Ingatan mo nga po, Panginoon, at naway iparating mo sa kanila, Lord, ang mensahe mo ngayong linggong ito, Panginoon. Lord, sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, naway magustuhan mo ang pangalan mo lamang, Lord, ang aming itataas sa araw nito. In Jesus' mighty name we pray.
who made a shepherd boy courageous. Church, sabay-sabay tayo. And church, praise back. You hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then. You will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing them. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power and you move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are a Savior then. You are a Savior now. You are the same God. You are the same God. Oh my God, I need you. Oh my God, I need you. How I need you, God. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. How I need you. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Captives stand, you freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the lepers then. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. Almighty river, come and fill me again.
po nating awitan ng ating Panginoon. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. When the angels cry, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. All creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Your name is the greatest, your name stands above them all.
All creations cries, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Yes, we serve a holy God, but we are not holy. We are sinners. So we come before Him now to confess our sins, to acknowledge who we are, so that He can give us that confidence that we are right before Him. Psalm 139, this is our prayer for today. O Lord, you have searched me and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you know it completely, Lord. You hem me in, behind, and before. You have laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is a light for you. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body, and all the days for me were written in your book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. If only you would slay the wicked, O God. Away from me, you bloodthirsty man. They speak of you with evil intent. Your adversaries misuse your name. Do I not hate those who hate you, Lord, and abhor those who rise up against you? I have nothing but hatred for them. I count them my enemies. O God, search me. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Lord, may this prayer be a prayer for all of us. Like David, like King David, we are sinners standing before you. But thank you for the cross. You shed your blood on the cross, and that covered all our sins. We recognize you for who you are. You are the Son of God.
You are our Redeemer. You paid the penalty of our sinfulness on the cross, and now we can stand before you to listen to you, to be refilled from the fountain of the Scriptures, from the riches of your wisdom. Speak to us. Help us to listen. And when we listen, we ask the Holy Spirit to complete the work in each of us. We are here because you intended us to be here. We're gathered before you because you are preparing something good for us. And so make our hearts ready, Lord. You are indeed holy, and we are not. But when you will cover us with your blood, we are holy, set apart to do good work, set apart to become a blessing, set apart to give you glory and honor. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' name, we pray. And all of God's people say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay mag-siupo na at tayo ay papatuloy. So, good morning po sa inyong lahat. Okay, so, praise the Lord. Ang dami nating bagong muka, mga masasayang muka. Salamat sa mga nag-invite sa kanila. And really, nakakatuwa na isipin na yung iba nating mga kapatid ngayon ay nasa Zambales pa dahil merong isang malaking celebration kahapon. Si Dr. Yoni Gonzales ay nakipag-isang dibdib at batiin natin siya pagbalik niya. At natutuwa ako at katuwang-tuwa rin naman ang kanyang mga nanay at mga tatay, unang manugang. And masaya tayo na nadagdagan din ang pamilya nila. Nakasama rin natin ngayon Sister Eder Gonzales from US, Eder Espinosa na. Eder, pasensya na, nagkamali ng apelyido. Okay, so meron siyang isang seminar na i-hold at meron tayong mga representatives na mag-attend din ng seminar na ito sa Action International Ministry sa Silang Cavite. Okay, so today ay naniniwala ako na mayroong magandang layunin kung bakit kayo ay nakarating sa lugar na ito. Di ito aksidente, ang Diyos ang gumawa ng paraan para makarating tayo dito. And we're gathered here at patuloy naman nating pinag-uusapan ang ating tema para sa buwan ng Enero 2024. At kung ating natatandaan ay ang tema ng ating buwan ngayon sa January 2024 is Following God's Priority and Timing. O sinusunod natin kung anong mahalaga at anong panahon ang ginagawa o tinakda ng ating Panginoon. So, we will cover 2 chapters in the book of Acts, mga gawa ng mga apostol, Acts chapter 16 and 8 to 18. At so far, we had already had 2 things na pinag-usapan natin ng dalawang unang linggo. Una sa lahat, napaka-importante, huwag nating kakalimutan that we are partnering with the Holy Spirit sa lahat ng ginagawa natin. So, anumang ginagawa natin, we are doing it and we are able to do it because there is the Holy Spirit that is within all of us. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat sa atin dito, para tayo ay makasunod talaga sa kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. At maaring iba sa atin, hindi pa natin alam. Kaya nga naririto ka ngayon, dahil gusto kong malaman mo na gusto niyang ipaalala sa iyo kung ano ang mahalaga sa Kanya. Because
si Jesus mismo ang masabi, apart from you, you can do nothing. Apart from me pala. Si Jesus yun, hindi ako. Okay? Kung tayo raw ay hiwalay kay Kristo, walang mangyayari, ano man ang pagsisikap. At naniniwala ako sa marami sa atin. May question kong minsan, bakit ganun? Ang ginagawa niya, ginagawa ko rin. Yung kasipagan niya, mas masipag ako. Nagpupuyat ako, nagtatrabaho. Bakit? Kung minsan hindi ko maintindihan, iba yung buhay niya, mas masagana siya o whatever. Isa lang ang sagot para sa akin. It's because He is doing things according to the timing and the priority of the Holy Spirit. So yun yung una nating pinag-usapan ng first Sunday. Then last Sunday pinag-usapan natin is the gospel, ang mabuting balita ay para sa lahat. Yes, ano man ang edad, ano man ang labi nating lahi, ano man ang relihiyon, ano man ang pinanggalingan, ano man ang kalagayan sa buhay, gumagawa ang Diyos ng paraan para marinig mo ang mabuting balita. Ang question na lang noon, anong ginawa mo nung marinig mo? Kasi yun nga, lahat tayo merong nakagisnan na pananampalataya. Sabi natin, ito yung ipinamana sa akin ng aking mga magulang. Ang iba sa atin naman, sabi natin, mas nakikita ko na yung iba ito ang ginagawa. Hindi naman pwedeng sila lahat ay mali. Tama rin katwiran. Kaya lang, the thing is, God already said na ito ang paraan to make us right before God. Because we are all sinners. Tayo lahat, kasama kami, kasama lahat ng naririto ay makasalanan. But God has said that the wages, o ang kapalit, o ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But it's not our death. Kasi kung tayo ang mamamatay, pag tayo ay nagkasala, sigurado wala nang magagawa, hindi na pwede. Ang patay ay hindi pwede nang magbago, di ba? Pag patay, patay na. Mabubulok. But the penalty of sin is death. Ang tanong, whose death? Kaninong kamatayan? So sa gospel ang sinabi, it's not your death, it's the death of the one who paid for your sin. When He paid for your sin, then you are free. Buhay ka ngayon, you are born again. Marami sa atin, pag sinabi born again, no, it's a religion. No, it's not. It's not a religion, it's a relationship. Isang kaugnayan sa Diyos na lumikha sa iyo. Kasi banal siya. Di ba sabi sa ating kawit, you are holy. We are not. He is God, we are not. Kaya kung siya ay Diyos, hindi tayo, pero pwede tayong lumapit sa Kanya dahil pwede na tayong gawing banal. Ang tanong, ano bang ibig sabihin ng salitang banal? Maaari sa atin, sabi niya, ay, ang banal ay isang babae, isang lalaki na lagnas simbahan. Ang banal ay isang lalaki o isang babae may ministeryo sa simbahan. O kaya napakasipag nagbibigay sa iba, tumutulong sa nangangailangan. Hindi maramot, mapagbigay. Yun ang ating definition ng banal. Of course, yun yung ebidensya. Pero ang ibig sabihin ng salitang banal, if we go back to the history, kabod in Hebrew, it is set apart. Itinalaga para sa isang gawain. Isang gawain na makakabuti hindi lamang sa sarili niya, kundi magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. That's set apart. That's holy. Hindi ibig sabihin kakaiba, kundi ibig sabihin na iba. Dahil tinanggap na siya ay makasalanan, nagsisi at naging anak ng Diyos. That's holy. So, ngayon, paano nangyayari yon? Kung gusto niya lahat ay maging banal, paano nangyayari? Sinagot natin ito kasi lahat nga ng mga tao ay binigyan ng pagkakataon na marinig ang mabuting balita at sa kanya na nakarinig ng mabuting balita, ang sabi ay tinuring siyang banal, walang kasalanan, justified, sanctified. Alright, so, sama natin sa Sunday school siguro yung bata para meron pong Sunday school doon na pwedeng samahan niya ng nanay. Okay, so, kaya pag-usapan natin kayong umaga. Kasi doon sa ating verse for the month, makikita natin, meron sinabi doon that
this good news must be what you call brought to all the nations, di ba? Kailangan lahat ng lugar sa mundo ay maabot ng salita ng Diyos. Yan ang pinag-usapan last Sunday. So sabi sa Acts chapter 16, 9-10, sabi dito, kasi si Paul ay nagkaroon ng gawa ng sariling plano. Meron siyang gustong puntahan, natanggap niya yung tawag, he was solely set apart. Pero meron siyang sariling plano. Gusto niya pumunta sa ganitong lugar, sa Turkey, yung Asia Minor noon, doon sa Europe, at meron pang ibang sa paligiran nila. So gusto niya yung timing niya, na kasi nagsimula na ng first journey. Ng first journey, he went to certain places, 5 places. Gusto niya after 5 years malaman kung ano yung nangyari sa kanila. Good objective, tama. Kasi nga, pag tayo naligtas, hindi sapat na tayo ligtas lang kasi meron ngang pinagkatiwalang gagawin natin. So, he wants to find out that yung assignment o yung mission na iniwanan niya talagang ginagawa ng iglesia sa Derbe, sa Lystra, sa Pamphylia, at sa iba pang mga lugar. So, huwag niyo nang tandaan yung mga pang lugar kasi hindi naman importante sa inyo. Importante, matandaan natin na kapag tayo iniligtas ng Diyos, hindi yun para lang ikaw ay makarating na sa langit. Kaya nga ang isang joke ko lagi, kasi nagkakasala pa ulit tayo. Pag tayo nagkakasala, ang nangyayari, napabawasan yung reward. Hindi nawawala yung kaligtasan. Tandaan natin, hindi nawawala yun. Kasi yung anak ng Diyos forever. Hindi po pwedeng anak ka ng Lunes, Martes hindi na. Although meron nagtuturo ganon, that you can lose your salvation. No, you use the reward, but sabi sa 1 Corinthians 3, para kang nakaligtas lang sa apoy. But you're still saved. So, ganun pala, napakahirap pala i-distinguish ang sino ang ligtas at sino ang hindi. Ang tunay na nakakaalam kung ligtas ka o hindi ay 2 tao lang. Sino sa palagay niyo? Ikaw at ang Diyos. Hindi kita pwedeng sabihin nga na ligtas ka. Although I would like to believe because you are here because you are saved. But what you do on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays, hindi ko nasakop yun. But I want you to know na dahil ikaw ay nagre-represent ng Panginoon, that's very, very important. Kaya nga pinag-uusapan natin ngayon. So, sabi, kasi ang mission nga ay dalhin ang kamabuting balita sa lahat ng dako. Merong natanggap sa ating binabasa. Sabi niya, Paul had a vision. Ito yung maganda sa unang panahon na yon. Nakakapanaginip ang mga tinili ng Diyos ng kung saan siya pupunta. But I sincerely believe na meron ding nakakapanaginip sa inyo ng kung anong pinapagawa ng Diyos. I personally want to testify, nung ako yung maging pastor dito, hindi naman dati, I had a vision, I had a dream. My dream, vividly, dahil ako laki sa kabukid, merong bukid na nakahanda na taniman, pero walang nagtatanim. So, ang vision natin bilang church, ulit-ulitin natin ito, is for all of you na naririto ngayon to become someone who will plant a seed and share the gospel wherever you are. Di natin gustong limitahan ang kung saan kayo makakarating. Maaaring yung mga young professionals dito, someday will go abroad. Someday, some of you will go to different provinces. Ang vision ng church na ito, kung saan man kayo pupunta, kung nakakilala ka sa Panginoon sa lugar na ito, pag umalis ka dito dahil dinala ka ni Lord doon, sa pinuntahan mong lugar, you will establish a church through a small group. Maliwanag ba mga kapatid? That's my vision for this church, and that I received that vision from the Lord. Ay, sino ba ako? Ako isa sa mga hindi nilagpasan ng Panginoon. Kasama niya ako na tinawag niya. And we are one. So sabi dito kasi, gusto nga ni Paul na pumunta sa ibang lugar, doon sa ngayon ay part ng Russia, northern part ng Turkey, at sa part ng Turkey, pababa. Pero ang sabi ng vision sa kanya kay Paul, sabi niya, a man from Macedonia in northern Greece was standing there pleading with him, come over to Macedonia and help us.
And so we decided to leave. Kasi yun nga ang ginagawa ng isang talagang misyonero, isang tagalingkod ng Panginoon, having concluded that God was calling us to preach the good news there. So, nung Sunday, pinag-usapan namin, dati talagang pumunta siya. Pagdating na doon, yung Macedonian man din niya makita. Yun na, sana pag-usapan natin. Kung minsan, tumusunod tayo sa Diyos, pagkatapos yung inaasahan natin, wala. Para bang yung nakipag-date ka, nung boyfriend pa, girlfriend pa kayo, namuti na ang iyong mata, hindi naman dumating. Dumating din sa bandang huli, siya pagalit. Diba? Naranasan niyo na ba yun? Ako, hindi. Alright? Kasi magkasama lang kami sa opisina, kaya pag nagde-date kami, lalabas kami, magkasabay na. So yung mga kasama mo sa opisina, kung sa kilala mo, yun nalaligawan mo. Ano, JP? JP, ano yun? Si Jolo lang ba ang gumagawa noon? Okay, so sige. Alright. So, ganito yung nangyari. Wala. But the good thing is, merong mga babae. Kaya kung ikaw ay babae, pumalakpak ka nga ngayon. Dali. Kasi yung mga babae, kahit dito sa istorya natin ngayon, mas naaasahan yan. May mga babae. Kaya lang, wala nga lalaki, kaya walang sinagog. Ano ba yung sinagog? Yung simbahan nila. Yun ang ginagawa ni Paul na is jumping point. Laging siya, pag mangangaral, ang hinuon niyang hinahanap ay sa synagogue or yung church nila doon, the meeting place, the assembly. So pagdating niya doon, nasa tabing ilog yung mga babae. Di ko alam kung naglalaba, pero ang sabi, nagpe-pray. So naging flexible si Paul at si Silas sa kanya mga kasama. Doon siya nangaral, hindi sa synagogue. So, kag tayo ay talagang pinasugo ng Panginoon, kung hindi man yon ang ating objective, maaring meron tinatawag tayong divine appointment. Ano yung divine appointment? Kung sino yung dinatnan mo, na nalalaman mo na kailangan ng salita ng Diyos, babae man, lalaki. Katulad nito, yung sunod na naging Kristiyano doon sa Philippi, sa Pilipos, ay isang alipin na marunong manghula. Pinagkikitaan ng mga merchants, ng malalaking mga traders. Alam ni Paul na siya ginagamit lamang, abused, manipulated. Then, doon siya nangaral. At idanggal niya yung demonyo sa kanya, yung python. Nagalit yung mga tao. Yung kanilang pinagkikitaan na wala. So anong nangyari? Pinabugbog, pinakulong si Paul at si Silas. Pagdating sa kulungan, kakaiba itong mga to, nakakulong na, mahawit pa. Sa ganda ng boses nila, lumindol. Hindi katulad natin, umulan pagka kumanta tayo. No, I'm just kidding. Gusto para lang masigurado kung gising pa kayo. Pagka ngumingiti, gising pa yan. Pagka hindi, tulog na. Okay, yan yung ating, saka titigil na tayo kasi wala na nakikinig, di ba? O, di ba Kuya Romel? Oh. So, importante makita natin. Kung sino ang nakita mo, na manga'y nangangailangan, that's the divine appointment. Yes, you are going to Macedonia, but only God knows the situation in Macedonia. But whatever happens, kung sinong datnan mo, yun na yun. Sabi nga, kapag ikay matandang dalaga na kung sinong manligaw sa'yo, yun na yun. Tama ba? Okay, so, huwag niyo tatandaan yung mga jokes ko, ha? Kasi baka yun ang matandaan nyo. Okay, so ngayon, ano yung reality? So, nangyari lumindol, nakalabas, akala ni Paul, noong jailer, yung bantay sa gwardiya ng kulungan, nakalabas lahat ng preso. Pero dito makikita mo impluwensya ni Paul. Kahit yung mga nakakulong, na maaaring gustong-gusto ng lumaya, sila'y nasa kaduluduluhan. Totoo, pag dinigyan natin description. Yung mga nauna na mga preso, hindi rin lumawas.
Hindi rin tumakas. Pero akala ng jailer, tumakas, magpapakamatay siya, nakita ni Paul, sabi ni Paul sa kanya, huwag kang gagawa ng anuman, naririto kami. So makita natin, lahat ng sitwasyon, lahat ng uri ng tao ay nakarinig ng mabuting balita dahil sa flexibility ni Paul. Kaya ngayong araw na ito, pag-usapan natin. Kapag ginagawa niyan, ano talaga ang nangyayari? So the realities of Christian ministry. Introduction pa lang ngayon, kaya be ready kasi ginanahan ako dahil bisita, kaya hanggang alas 4 tayo ng hapon. Alright? Because you need to hear this. Hindi kayo narito dahil sinabi lang na gustuhan, na pinagbigyan ng kaibigan nyo. Pero mabuti pinagbigyan nyo because this is very, very important. So this message is for all of us. The Lord loves you and we love you and Paul and JP loves you. Totoo ba? Sinabi ko na. O yan, di ko tuwan-tuwa. Ala, hindi ka ba magsalita? Nasalita ko na. So, follow up po na lang. Alright. So, gusto ko malaman natin. The Lord loves you, we love you, so we want you to hear this. Kasi, pag tayo ay nagpapaliwanag ng mabuting balita, talagang merong mga responses. So, sa ating text ngayon, Acts chapter 17, 1-15, hindi mo natin tatagalan, hindi natin babasahin on detail, kundi papahapyawan lang natin. Sa mga nagdadala ng salita ng Diyos, remember this. Okay, so sabi dito sa ating takeaway, ano yung babaunin natin this week? Some will reject and some will recognize and accept the gospel when they hear it. Merong makikinig, merong hindi. Merong makikilala kung anong katotohanan, tanggapin ito. Kaya kung tayo ang nagbadala ng balita, ng mabuting balita, anong dapat kong gawin? Kung narinig mo naman yung mabuting balita, ano ang dapat mong gawin? So, we'll try to answer that question in short time this morning. So, this is all about us. Maaring itong pag-uusapan natin, narinig na nating maraming beses, but unless you act on it, and unless you forget what the other people will tell you, or let's say, will think about you if you decide to accept the gospel, hindi mababago ang ating buhay. That's the reality of it. If you cannot go against what you know, even if you know that the truth is presented to you, that truth will not have an effect on you. It cannot change you. So, pagkakinggan natin mabuti ang nangyari. So, sabi dito nga, some will reject, some will recognize, some will accept. So, I hope all of us will be on the second group. Okay, so, tingnan natin ano ba nangyari. So, umalis na nga sila sa Pilipay. Bago ko makalimutan, noong isang linggo, tinanggal ko na ito dahil medyo naiinip na masama na ang tingin sa akin. So, kung di ko na sinabi. So, ngayon, sa inyo ko ikukwento. So, pinakulong sila. Walang due process. Basta ikinulong na lang, binugbog pa. Hindi nila alam yung kanilang binubugbog ay Roman citizens. When you are a Roman citizen, like just a Filipino citizen, you're protected by law. You cannot be punished for anything without due process. Tayo rin, tandaan nyo yan. Kaya, kung nahuli ka ng polis, kailangan may due process. Huwag ka lang masyadong mainit ang ulo. Kayong kukopyahin yung mga nakikita mo sa social media na laging may dalang baston at kung ano-ano pa prepared. Huwag ka magdadala noon kasi pagdala mo yan, lalo kang tumatapang di ba? Pero pagsisisihan mo sa bandang huli. So, nangyari sa kanila, without due process, pinakulong, pinugbog, halos mamatay. Anong ginawa ni Paul, ni Peter? Ni Silas? Pinalalaya na sila, sige, makakalabas na kayo. But again, the gospel must be presented to them. That they should respect the law and the rights. So, nung sila'y pinapalabas, sige, umuwi na kayo. Hindi man lang sinabi, sorry, hindi na, nagkamali kami. So, sabi ni Paul at ni Silas sa kanila, unless they pick us up from here, I will not go out of this jail. Why?
Kasi para matuto rin sila. Kahit hindi nila tinanggap ang gospel, at least alam nila na dapat susundin nila yung batas nila. So, the effect on that is the next time, kasi sa third missionary niya, Johnny, dumaan ulit sila doon, ang effect, hindi na sila ginalaw dahil alam nila sila ay Roman citizens. So, doon tayo natapos. So, tayo rin, kapag may ginawang hindi mabuti, huwag na lang yung kalimutan na lang. Kasi baka naman, dahil sa sinabi, kalimutan mo na lang yan, hindi niya na malaman na mali yung ginawa niya, ang mangyayari, uulitin niya sa iba. So tama rin na tayo magpapatawad, give them a chance, but they must realize that what they did is wrong and they must repent from it. Amen. So hindi tayo basahan, hindi tayo tatapak-tapakan, papayag na lang tayo. Hindi yun ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Nakikita natin dito. Ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, alam mo ang karapatan mo at ipagtatanggol mo ito sa paraan na kapuri-puri sa Panginoon. Kasi pwede namang naghabla, ipinakulong yung magistrates, pinatanggap. Kasi nga, Philippi, Macedonia is one of the territories of Greece. And mga ang Greek ang nag-invento ng democratic system of government. Kaya tayo magulo dahil democratic tayo. Kung ano magustuhan ng tao kahit mali, kumisyon ang sinusunod natin kasi hindi nga na-implement yung katwiran ng Diyos. So, ibang topic na yan. Kaya hanggang doon na lang ang komentaryo ko. Alright? So, nang maituro nila ito, umalis na sila. So, sa verse 1, sabi dito, sa verses 1 to 9, sila'y nagpatuloy na. At sa wikang Tagalog, basahin ko ng mabilisan, sa paglalakbay nila, sabi dito, dumaan sina Paul sa Tagalog na Filipino version sa Amphipolis at Apollonia. Ito ay significant cities ng Greece, ng Macedonia. Saka sila dumating sa Thessalonica. Merong sinagog doon. Ito maganda. Doon sa Philippi, walang sinagog. Sa Macedonia, may sinagog. Ibig sabihin, maraming Hudyo doon. Maraming nakakakilala kay Kristo. Kasi bago para magtayo ng isang simbahan o isang sinagog, there should be 10 Jewish males who are practicing Judaism or following the law of Moses. Sa Macedonia, sa Thessalonica, meron. So sabi dito sa verse 3, verse 2, kaya gaya ng nakasanayan, pumunta doon si Paul sa loob ng 3 weeks, tuwing araw ng Sabat, di ba? Mga Sabadista. Okay? Nandoon sila at nagdiskusyon sa mga tao gamit ang scripture. So, sila ay pumupunta sa church, sa synagogue nila, sabi niya sa loob ng 3 weeks, in-explain nila. So, sa verse 3, in-explain niya sa kanila at pinroof niya gamit ang scriptures, ang kasulatan, na kailangan talagang maghirap ang Christ at mabuhay muli para sa kamatayan. At mula sa kamatayan, sinabi ni Paul, si Jesus at ang pinoproclaim ko sa inyo, siya ang Christ. Sa ibang salita, Jesus is the one I am proclaiming to you, He is the Messiah, tagapagligtas. Okay? So tandaan natin, iisa ang tagapagligtas, si Christ. At yun ang tinuro, pinag-usapan nila. May ilan sa kanilang nakumbinsi at sumama kina Paul at Silas. Nakumbinsi rin ang kanilang mga kilalang babae at maraming Greeks na sumamba sa Diyos. So makita na mention na naman ang mga babae. Ang unang Kristiyano sa Europe, babae, ang pangalan Lydia. Dito sa Thessalonica, lamang na naman ang mga babae. Nakakahiya tayong mga lalaki. Lagi na lang sila ang marami. Okay? Pakita natin dito. So talagang ganun ang trend. Pero, ano sabi? Lalaki, yun. Buti na lang mabait ang misis ko. Di silang kaliwanan ng atin. Lalaki naman na nagbalita. Pero pwede rin ang babae. Okay, so, sabi dito, dahil sa nangyari, maraming mga prominent women, mga sikat, siguro, mga katulad ni Lydia, mga negosyante, ang iba siguro ay beauty queen, ang iba ay singer, di ba? Ano pa. Lagay natin sa panahon ngayon, sabi doon, sumamba sa Panginoon. So, pero, ano nangyari? Verse 5, nainggit yung ibang mga Jews. Kasi yung mga Jews nga, mababa ang tingin sa mga babae. Tandaan natin sa kultura nila. Pwedeng, sabi natin, hindi sila allowed manguna. Sabi dito, kaya ginather niya ang tambay. Ayan. Tambay. Tingnan mo ang katabi mo.
Hindi tambay yan, di ba? So, ang gumagawa lang nito, yung sinusulsulan lang, hindi naman alam ang nangyayari, sumusunod, ginagawa. Tawag doon ay, anong tawag? Wala pala akong kausap. Tambay. Okay? May nakinig, mayroong isa nakaintindi. Okay? Tambay. Okay? So, gumawa sila ng gulo sa buong city. Kaya nga, ito rin na isang makita natin. Pagka ikaw ay tambay, you will be made to do something na hindi mo naman naiintindihan. Okay, so tuloy natin. Gumawa sila sa buong city, ng gulo sa buong city. Sinugod nila ang bahay ni Jason para hanapin sina Paul at Silas at dalhin ang mga ito sa harap ng mga tao. So, yung isa sa mga Hudyo, isang Jew na naging Christian, tinatanggap, dun tumutira si Paul at si Silas at iba pa, hinanap nila at sabi dito ay uhulihin nila si Paul at si Silas para hanapin ang para usigin sa ginagawa nila. Sabi nila dito, pero dito, sabi dito, verse 8, pero hindi nila mahanap ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ang iba pang mga disciples para iharap sa mga officers ng city at sumigaw sila. Ito yung charge. Nanggugulo ang mga taong ito kung saan-saan. Ibig sabihin, alam nila sinundan sila galing doon sa Philippi. Sabi niya, at ngayon, nandito na sila sa city natin. At pinag-stay nila si Jason sa bahay nila. Pinag-stay sila ni Jason sa bahay nila. Nilabag nilang lahat ang mga utos ng emperor at sinasabing may ibang hari ng Diyos na Jesus ang pangalan. Okay, so makita natin dito, the Thessalonians opposed preaching of the gospel. They drove, sabi niya, Paul and Silas away from, masyadong advance yan. Diba? Yeah, tama. But still hunted them in Berea. Yung sa bandang huli yun. Okay, so nasa Thessalonica tayo. So, ulit na naman. Yung tambay, sinulsulan, katulad din sa Pilipos, at hindi naman nila naintindihan ang nangyayari, pero may impluensya yung mga tao na nagsusulsul sa kanila. Kaya, gusto nilang saktan si Paul at si Silas. Yun ang sitwasyon. Okay? So, kapag tambay at miron, di ba? Noong panahon ng, ang iba dito, hindi pa buhay yata noong EDSA Revolution, di ba? Sino yung, hindi tataas ang kamay niyan, mahalata, di ba? Ang nagiging biktima ay yung tambay. Yung nanonood lang. Hindi nagpapasya. Hindi nare-recognize kung ano ang tama at mali. Yun ang tandaan natin. Pag ikaw ay basta na lang nakarinig at wala kang ginawa sa narinig mo, sa dulot dulo, mapapahamak ka. Amen? Totoo yan, di ba? Pag wala kang ginawa, ikaw ang talo. So nagkagulo ang mga tao at mga officers ng city nung narinilig na ito. Pero anong interest noong mga officers ng city? Ito nga yung democracy, di ba? Hindi naman sila gustong makialam. Sabi nila, yung pinag-aawayan nyo, away lang ninyo yan ngayong mga Hudyo. Ba? Wala kami pakialam dyan. Hindi kami interesado dyan. So, ang ginawa, pinagmulta si Jason at mga kasama niya sa pinakawalan. So, ito rin ang gusto kong gustong ipaalam sa atin, mga kapatid. Pag may problema tayo sa iglesia, at huwag nating dalhin sa labas. Huwag nating himingi ng payo sa kanila. Kasi hindi nila tayo naintindihan. So, ito yung nangyayari dito. Okay? Kasi pinag-promote natin the relationship. Pero, gusto ko makita natin, kapag ginagawa mo ang tama, yung mga tao na hindi ka naiintindihan, gagawa ng paraan para i-prevent o wag hindi payagan na makaintindi ang iba. So, patuloy natin ang istorya. So, yung mga taga-Thessalonica, ayaw nilang marinig kasi ito'y taliwas sa pinaniniwalaan nila. Pinaniniwalaan nila bilang mga Hudyo, yung merong Diyos na ang pangalan na Yahweh,
at merong 10 commandments at merong mga seremonyas na dapat gawin. Kapag ginawa mo yon, ayos ka na. Pero hindi nila tinutuloy kasi sa Tanakh, yung kanilang Bible, ay nakalagay naman doon dadating ang isang tagapagligtas para yung kanilang mga ginagawa ay maging dumali, maging madali, maging simple. Kasi ang ginagawa nila, merong every year sacrifice. Every year may pilgrimage. Kung lalaki ka, kung ikaw ay isang Hudyo, dapat pumunta ka sa Jerusalem 3 times a year, minimum. Merong mga festival. Tayo, kung tayo magiging Hudyo, gagawin din natin dapat yon. Pero hindi tayo naging Hudyo. Tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya hindi tayo required na gumawa ng mga bagay na yan. Pero itong mga Hudyo, malalim sa kanilang paniniwala, kaya pinipilitan. Kaya nung sabihin nila, ni Paul at ni Silas na dumating na yung sacrifice, yung ultimate sacrifice. So sabi dito nga sa verse 3, sabi niya, si Jesus na pinoproclaim ko sa inyo, siya yung Christ, siya yung Mesias, yung ang bayaran sa ating kasalanan. Ayaw nilang tanggapin. Hanggang ngayon, ito pa yung kanilang posisyon. Kaya, ang nangyari, ang naging biktima, si Jason. Kaya, isa rin, gusto ko matinda natin, kapag kayo naniwala, tinanggap mo si Kristo, hindi talaga matutuwa ang iba. Merong hadlang. To the point, kuminsan, pwedeng saktan ka. Amen? So kung naranasan ito, mapalad ka. Ibig sabihin, there is a change. So, yun ang nangyari. So, tuloy natin na istorya. So, lahat sila masigasig. Ito nga ang isang nakakahiya kuminsan sa atin. Yung mga ang tinuturo ay hindi yun ang gospel, ay mas masipag kaysa sa atin magpahayag ng gospel. Ano ang kanilang sistema? Diba? Nakakahiya kuminsan yung pag-inisip natin, diba? Tama? Yung katuruan ng tao, mas madaling isulong ko minsan kaysa sinasabi at gustong isulong ng iba, higit ka sa pagsulong ng salita ng Panginoon. So, napigilan ba si Paul at si Silas? Hindi. Nangyari, yung mga tao, Thessalonica, sila mismo ang guparaan, sabi dito sa verse 10, tuloy natin ang pagbasa, ng gabing yon, pinapunta ng mga disciples, sina Paul at Silas sa Berea. So, sabi sa 10-15, sabi dito, pagdating nila doon, pumunta sila sa synagogue. Synagogue na naman. Ibig sabihin, doon sa pinagtitipunan ng mga Hudyo. Mas bukas ang isip ng mga tao sa Berea kaysa mga taga-Thessalonica. Gustong-gusto nilang makinig ng mensahes at araw-araw nilang tinitingnan ng scriptures kung totoo ba ang sinasabi ni Paul. Hindi lamang tuwing Sabbath. Nung marinig nila ang balita ni Paul, araw-araw pinag-aaralan nila. Ano yun? Ang Bible nila, yung Old Testament, yung Hebrew Bible. Tinitingnan nila, tama ba ang sinasabi ni Paul at ni Silas? Sabi dito, marami sa kanila ang naniwala. Kasama yung babaeng Greek. Babae na naman. Makaingit ah. Pero lalaki ako. Okay? Hindi nila nakuha. Nakilala sa lipunan at mga Greek na lalaki. Okay? Pero nung nabalita ng mga Jews, ito na naman, ayaw talaga nila na mangyari ang kalooban ng Diyos. Sa Thessalonica na nag-preach din si Paul sa salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila doon at sinulsulan ang mga tao na gumagawa ng gulo. Tanong ko sa inyo, narito ka ba dahil sinulsulan ka lang? O narito ka dahil naghahanap ka talaga ng katotohanan? Napaka-importante yon. Kasi yung attitude mo, kung bakit ka pumupunta, maganda pumupunta ka sa iba-ibang lugar na sinasabi na pangalan salita ng Diyos. Maganda yon. That's very helpful for you. Ang tanong, yung mga narinig mo na sa iba't ibang lugar na napuntahan mo na, napagpasyahan mo na ba kung alin talaga ang totoo? Because that will help you. Kung lahat ng pinuntahan mo ay nagpunta ka at narinig mo lang, patapos wala ka namang ginawa, walang magbabago sa'yo. Higit sa lahat, hindi mo makikilala talaga
ang katotohanan. Ito ang pagkakaiba ng mga taga-Thessalonica, pakiabante mo, 10 to 15, kaysa sa mga taga-Berea. Sabi nila, meron silang reference, the scriptures, at pinag-aralan nila. So sabi sa verse 14, at 20, sinabi nga, hinabol na naman sila ng taga-Thessalonica. At sabi doon, pinaalis agad ng mga disciples si Paul at pinapunta sa tabing dagat. Pero nag-stay pa rin sina Silas at Timothy sa Berea. Sinamahan si Paul ng mga naghatid sa kanya hanggang sa Athens. Saka siya bumalik sa Berea at sinabi ang bilin ni Paul kina Silas at Timothy na dapat sumusunod sa kanya as soon as possible. Okay? So, yung binasa ko ay nasa Acts chapter 17. Kung sa araw na ito narinig mo at gusto mo malaman kung totoo yung binasa ko, kung may Bible ka, Bible app ka, pag-uwi mo mamaya, basahin mo. Dahil makakatulong ito sa iyo para makapagpasya ka. Kasi ang pagpapasya, kung ikaw ay talaga saan mapupunta, pag binawag ka na ng Panginoon, ay hindi gagawin ng iba para sa iyo. This is your own personal decision. At pwede mo lang gawin ito habang buhay ka. Tandaan natin yon. The dead is dead. He cannot choose. He cannot be changed. He will rot. So habang may panahon pa, kung marinig mo ang pinag-uusapan natin ngayon, ang anyaya ko sa iyo, one thing I want to challenge you to do today, dahil narinig mo ito, verify. You want more information, we are here. We are willing to explain it further to you. But I hope it will sink into you and it will change you. So, ano nakikita natin ngayon sa istorya na nabasa natin? Natandaan niyo naman siguro istorya, di ba? Thessalonica, nakarating sila, nangaral sila 3 weeks, tuwing Sabbath, may nananampalataya. Pero hindi nagustuhan ng mga Jewish leaders, so kailangang tumakas uli si Paul at si Silas. Yung mga naligtas, kung proteksyonan, yung kanilang, kung kanino nila narinig ang katotohanan, so pinadala sa Berea. Pagdating sa Berea, hinabol pa rin. At gusto pa rin huminto si Paul at si Silas sa kanilang ginagawa. Nawala na yung aking reference dito. Ba't nagkaganon? Di na bale. Natatandaan naman natin. So, sabi dito, the Bereans accepted the preaching of the gospel. They searched the scriptures to make sure that Paul and Silas were teaching the truth. So, ano ang pwede nating makita? So, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, at sa mga nag-share ng katotohanan, I want you to understand 3 things today. Number 1, pakiabante. 3 bagay. Ito yung katotohanan pagka ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Well-meaning people may reject the truth. Yung mga tao na talaga namang maganda rin ang layunin, wala namang masama doon sa law of Moses. Kaya lang sinimplify ito ng Lord. Once ang sacrifice ay minsan na lang, si Jesus Christ once and for all, hindi nila matanggap yon. Kasi ang kanagisnan nga nila ay every year, every time may festival at kuminsan nga may daily offerings pa. So, hindi mali yun. Kasi nga yung picture kung ano paano maliligtas. Tanong ko sa iyo, ano yung mga alam mo na dapat mong gawin para maligtas ka? Di ba? Hindi masama yun. Kaya lang, nahirapan ka siguro. Pero gumawa ang Diyos ng paraan. So, anong dapat mong gawin? Maganda naman ang layunin mo. Kaya ang pangalawa, your efforts will be appreciated. Sabi niya, your efforts will seldom be appreciated. Yung ginagawa mo ay maaring hindi maintindihan ng iba. Hindi sila matutuwa. Kasi marami nga silang sasabihin. Maaring nga magsasabi sa iyo, mismong mga kaibigan mo, mga kasama, bakit ka sumama diyan? Bakit mo tinanggap yan? Samantalang dito tayo, di ba? Ito ang ating nakagasnan. Kaya lang, pag narinig mo na, di ba mas madali
Yung maligtas ka, hindi dahil ginagawa mo, dahil ginawa ni Kristo. Di ba mas madali yun? Di ba mas madali rin na tanggapin mo na makasalanan ka tapos babaguhin ka ng Panginoon kaysa pagsikapan mong takpan ng iyong kasalanan ng maraming mga gawa. Kasi kung may sabi niya, pag meron tayong ginagawa, pag yung merong Mayo, di ba? Merong Reina Sentenciada ba tawag doon? Yung merong dalawang weights. Sabi doon, dito sa kaliwa, ito yung bad works mo, ito yung kanan, good works mo. Pagkatapos na pag-judgment day na, yung babaeng bulag, yung symbol of justice, ilalagay lang doon, nakalista raw ang ginagawa natin doon sa langit. At pag tinimbang, at nalaman na lamang yung mas mabuti mong nagawa, tatanggapin ka ni sa heaven. Yun ang pinaniniwalaan natin. Pag nagpakabait ako, mas marami ang aking nagawa na mabuti, maliligtas ako. I want you to know that God made it simpler. Ang gumawa ng mabuti para maligtas kay hindi ikaw, kundi ang Panginoon. Pag nampalataya ka sa Kanya, tinanggap mo siya na ikaw ay makasalanan at siya ang banal, gagawin ka rin niyang banal. At yung mabubuting gawa ay magiging ebidensya na lamang na talagang ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay tumamilala sa Panginoon. Those truths na parang napakasimple, manampalataya ka lang, napakahirap tanggapin ng iba. Kasi wala namang sense of accomplishment. Kaya lang, yun nga, pag may ginagawa ka sa mga nagmi-ministry, tandaan mo, seldom will be appreciated ng mga tao. But, it will always be remembered by the Lord. Sabi doon sa parable of the talents, yung mga ginamit sa tama kung anong tinanggap nila sa Panginoon, pagbabalik sa takdang panahon, your appreciation will be given to you. Sabi niya, well done, good and faithful servant. Ito yung nasa isip ni Paul, ni Silas, ni Timothy, ni Luke na pinag-uusapan natin. Ano man ang gawin ng mga tao sa kanila, hindi nila hinahanap ang appreciation. Pero makikita natin yung totoong nagmamahal sa kanila nung sila ay nasa danger, sila ang gumagawa ng mabuti para sila ay makapagpatuloy. Di ba? Yung mga taga-Filipos, papatayin si Paul at si Silas, pinapunta sila sa Thessalonica. Yung mga taga-Thessalonica na nampalataya sa Panginoon, kasama si Jason at iba pa, nung gagawa ng masama, si Paul at si Silas pumunta sa Berea. So, sa Berea rin mahuulit. Hinabol ng taga-Thessalonica, same old story. So, the appreciation that they only got is that they were protected from those who will harm them. For us here, mga kapatid, maaaring ang maging appreciation din lang natin dahil kay tayo magkakapatid is when we have problems. There will be brothers and sisters who will pray for us, who will encourage us. Sometimes that's all we need, amen? Of course, kung may cash, okay rin. Kami kailangan ka. But that's secondary to the awareness that you have brothers, that you are a family who cares for you, who shares your joy, who keeps you safe, and prays for you. That's our objective ngayong ating prayer and fasting. Kaya tayo nagpe-pray and fast. So that we can pray for each other. So number 3, na gusto kong iwanan, determination and focus on God's purpose will keep you going and growing. Hindi po pwedeng tayo ay, bawat isa sa atin ay tagapakinig lang, nakaupo, tagakanta. God has something in you na gusto niyang gamitin at the joy increases when you know that you are following God's purpose for your life. So mga kapatid, ngayong araw na to, ano man ang kalagayan mo ngayon sa buhay, you have heard this message so that this invitation is for you
to continue on. If you are not yet convinced, then pray. But if you hear the word today, do not delay. Hindi mo alam mangyayari bukas. So, salvation is in Christ alone. Salvation is described in the scriptures alone. Ito ang alam ng mga taga-Berea. And salvation is a gift na tatanggapin mo. You may do good works. Yes, that's good. But sabi sa Isaiah 64:6, even our biggest good work is just like filthy rags when compared to the holiness of God. So our salvation is by grace through faith. Tayo po ay tumayo. Tayo ay manalangin. Our God and Heavenly Father, salamat po, Panginoon, na ang salita mo ng mabuting balita, na ang kaligtasan na isang regalo na dapat naming tanggapin. At makiuti namin na ang kaligtasan ay isang bagay na ginawa mo para sa amin. Narinig ng bawat isa sa amin ngayon. Lord, there are two parts na pwede namin gawin. Kung kami ay nakilala na tinilala ka bilang Panginoon, ang aming responsibilidad at inaasahan mo'y katulad ni Paul at ni Silas, pabalita namin ito sa lahat ng mga taong significant para sa amin. Minamahal namin. We care for them. So Lord, buksan mo po ang mga puso at isip ng bawat isa sa amin. Kung narinig naman namin for the first time that salvation is a gift and that it is possible only through surrendering our lives to you, bigla mo kami ng lakas ng loob para to recognize the truth. Tigit sa lahat sa liksikin, magtanong, mag-aral, naway aming sa liksikin ang iyong banal na salita upang makilala ka namin ng lubusan. Pag nakilala ka namin, kilalanin ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Iwanan ko tanong. Let's be seated. Reflections ngayong umaga. Pakilagay lang po. 2 tanong ang iiwanan ko. Una, sino ang katulad mo sa 2 uri ng tao na nakilala natin ngayon? Thessalonians o Bereans. Pangalawa, anong mga bagay tungkol sa pananampalatayang hindi mo paganap na naunawaan? Anong hakbang ang gusto mong gawin para matutunan ang katotohanan? So, these questions are para sa bawat isa sa atin. The Lord loves all of us. At sana sagutin natin ang mga tanong na ito to the best of our ability. At kung kailangan nyo ng tulong, we're ready here to explain it further to you and to help you make a decision later on. So pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen? Oh, sige. Salamat.
Ayan, so welcome to our church. Maraming salamat for our new video, for our announcement. So we'd like to acknowledge our first-timers. Meron ditong note, invited daw ni Paul Pogi. So, we have Camila Raimundo. If we can stand lang po. Ito po. So, Jose Abanes, Jose Almira Dorcas, and David Abanes. Can we all stand up lang po for us to greet? Ayan, let's greet them, church. Welcome po sa CCM. Later on, we'll have a small gathering. We hope you can stay for a while para kakain lang naman tayo and we'll just talk to you for a while. Okay? Sige po, thank you. Sige, pwede na po tayo umupo. And then, invited naman po ni Tita Joanne is Nika Varde, EJ Varde, and Jo. Ayan. Welcome po to CCM. Likewise po, please stay po later. We'll just have a small gathering and then we'll just talk to you po for a while. Alright, thank you so much. And then, of course, for our birthday celebrants, we have Tita Joanne and Kuya Mike Vitug, who celebrated their birthday. And then, of course, si Ate Che. We also... And on the same note, anib din nila ni Kuya Aga. Woo! Ayan. And then, for our morning devotion, it's streaming daily every 6 a.m. on our FB group or page. We encourage you to follow us on our FB and IG here. We'll be sending you our QR codes na lang din po. And then for our discipleship group, it's every Thursday at 7:30 p.m. Let's just connect with Pastor Arnold po for this one. And then we will have our prayer and fasting. This would start na po at 12 midnight ngayong 22, which is on Monday. And will end on 12 midnight as well on the 28th. Alright. So next po is for our small group leaders training. We have stay the course. Still details po to be discussed, but this is definitely ongoing. We also have our DSE discipleship experience. Date is to be added as well or to be announced. So as our Youth Goes Camp, this is for 2024. By the way, we also have our YouTube channel, so please follow us there. Yan po. And then we have our Youth Goes Summer Camp. This is to be announced, but this is definitely ongoing na rin. And of course, just a little bit of reminder for our Alcansha project. Ongoing po ito, and then let's connect with our elders na lang po for this one. So yun lamang po for our announcements, and thank you. Lord, sa aming panibagong birthday. Tayo po tumayo para sa communion. So, dadako tayo sa ating communion. At basahin ko po ang verses, Mateo 26, 26 to 29. Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, "Kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito. Dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao." So alalahanin po natin na ang ating pong communion ay holy at ito ay ginagawa natin upang alalahanin natin ang katawan ng Diyos na inialay niya para sa ating lahat. At iinumin natin ang juice na ito bilang simbolo ng dugo ni Kristo na ipinagkaloob niya sa atin. So, magdasal po tayo, mag-reflect tayo na kung paano natin tatanggapin ang katawan at ang dugo ni Jesus para sa ating lahat. So, let's bow down our heads and let's pray. Our God and Heavenly Father, maraming salamat, Lord, sa katawan mo at sa dugo na ibinuhos para sa aming lahat. At
Kami po ay humihingi ng tawad, Lord, sa mga pagkakataon na kami ay nakakalimot sa inyo at napapalayo sa inyo, Panginoon. Sa sandaling ito, Lord, pinubuksan namin ang aming puso, ang aming isipan, ang aming katawan, na kayo po ang pumasok sa amin through your Holy Spirit, Father God. Puspusin mo po kami ng iyong pag-ibig at ng iyong pagmamahal at paalalahanin mo sa amin ang lahat ng mga sakripisyo, ang iyong pagkamatay sa krus at ang iyong dugo na ibinuhos para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Lord, we offer our life to you. And forever, Lord, kayo po ang manahan sa aming puso, sa aming buhay. At ang gabay ninyo, Lord, ang magsisilbing ilaw sa amin sa araw-araw. Gamitin mo kami, Lord, na maging biyaya para sa iba, para sa ikalalago ng inyong kingdom sa lupa, Father God. And in the end, you will say, well done, good and faithful servant. Ang lahat ng ito, Lord, ay aming dalangin sa makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat, Father God, for your life. So lahat po tayo ay kainin ang ating tinapay. At inumin po natin ang ating juice. Pwede na po tayong umupo. For today, for our offering. Okay. Sige po, let's settle down muna. Okay, for our offering, our tithes and offering, actually I wanted to start with a story. So, meron ng for this story, meron tayong bida. So, this character, pangalanan natin siyang Darwin. So, si Darwin, medyo problemado si Darwin for the whole month kasi na-layoff siya sa trabaho and at the same time, ang natitirang pera na lang niya is 20 pesos. Na 20 pesos yung pera na lang niya. 20 na lang ba, Dar? So 20 pesos na lang ang kanyang pera. However, he received a text na meron siyang interview for the day. Now, syempre kailangan niyang puntahan yun, knowing that there is only 20 pesos sa kanyang pocket. Early morning, bumili muna siya ng pandesal. So doon na niya ginastos yung 20 pesos. And he decided to walk papunta doon sa interview place kasi nakita niya doon sa Google Maps, nung na-search naman niya sa free internet, ay malapit lang naman. Now, along the way, may nakita siyang nasiraan, pero no one is helping. Basically, itong nasiraan is babae. Siyempre, hindi naman niya mapagana yung kotse, so he helped this girl. Na napastart yung kotse and then bumalik siya. Medyo nadumihan na yung kanyang suot because of what he did. And of course, pawis na siya. Nung pumunta siya doon nakarating siya doon sa office, pero may nangulit sa kanya na beggar. Humihingi ng limos. So sabi niya, wala na akong pere, pero ito, meron akong pandesal. Kainin mo, sa'yo na lang para may pangkain ka. Now, he went on to yun dun sa kanyang interview. Siyempre, medyo worried na siya kasi parang ang pangit na nung itsura niya. Siyempre, nag-CR muna siya, nag-siya saglit, pero siyempre, yung mga lukot, yung dumi, hindi na niya naalis. Now, pero, siyempre, pawis na rin siya, and then tinawag na siya. During the interview, he was surprised because who he helped out during the time na, yung kanina, yung tinulungan niya, is yung interviewer niya pala. Now, they had a good conversation, and then, of course, umuwi na siya. And then, pagdating niya sa bahay, nag-text, he was shortlisted. And then during that time na, kasi nagtutupi siya noon. Nung nagtutupi siya, minalaglag na 500 pesos sa one of the tinutupi niya. So tuwang-tuwa siya. And then, when he was asked to go back to the office, kasi na-shortlist nga siya so pinabalik siya sa opisina. Pagbalik niya, he was then offered with a job. Wanna know why? Mainly because yung CEO pala is nagpe-pretend doon sa labas ng company nila to be a beggar to check how
his employees deal outside. Siyempre, pwedeng sabihin nila na mabait sila dun sa kumpanya, pero are they even helping or even care with people outside of their office? Now, the CEO was very pleased kasi ang tagal daw niya nag-iintay doon, pero he was the first one to offer something. And then nung narinig na yung story, medyo na-touch pa siya na that's the last cent, but he was still able to give. Now, reflecting on that, kaya-kaya natin na knowing na that's the last piece of money that we have, we still offer it to God. Do we reflect on our week na pag nagbibigay tayo ito on our offering, is it galing ba sa puso natin? God, we all know that God loves a cheerful giver, right? But what He loves more is how much you can offer to Him na galing sa puso mo. Not just because you're happy, but because it came from your heart. Na how much it is, kung yun na talaga yung pinaka, the maximum that you can give, but you still gave it, tenfolds it would go back to you. As you can see in the story, 20 pesos, nagkaroon siya ng work, nagkaroon pa siya ng 500 dun sa bahay, right? So, when you give to God, it goes back to you tenfolds. Malaking malaki. And God also mentioned here in Jeremiah 29 verse 11 that He has plans for you. He declared, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope for the future. And on 1 Peter 5 verse 7, He said that cast all your anxiety on Him because He cares for you. So don't worry. Kung last mo man yan na pera, you gave it to God, I promise you, it would bring you, He would give it to you tenfolds. So let's pray. Lord, thank you, Lord, that binigay mo kami ng new chapter, Lord, for this week, Lord. As we go on with our lives, Lord, we would like to offer this, kung ano man po yung may offer namin sa inyo for today, Lord God. And we hope to bless everyone, Lord, na makakasama namin, and of course, our families, our friends, Lord, and of course, us, Lord. And then, of course, Lord, those blessings would overflow to the people that are around us. And as we go through our lives, Lord, makikilala ka nila sa amin, Lord. Ayun lamang po, Lord, it's offering time. All right, church, it's offering time. morning po. Bago po tayo mag-start sa ating benediction for today, i-welcome din po pala natin si Sister Ludin. In-invite po ni Sister Anna. Sister Ludin, pwede po ba tayong tumayo? Ayun po, first-timer din po siya at nakakatuwa na ang dami po nating first-timers for today. Let's praise the Lord. Yes, Lord. May we all stand up for our benediction. In Ephesians chapter 3, verse 12 to the following, it says, sa Tagalog version po, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararaman, ang pag-ibig ni Kristo. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya ay magkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo
na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo. At ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Yes, Lord God and Heavenly Father, Lord, yours is the glory and the honor forever and ever, Lord. Lord, we praise you in this place, Lord God. And Lord, be with us always, Lord God. Lord, be with this congregation, Lord God. Lord, help us, Lord God, to do your will, Lord God. Lord, not our will, but your will be done in our lives, Lord God. Lord, this is our prayer, Lord God. And Lord, for the harvest, Lord God, Lord, we know that the harvest is plenty, Lord God, but Lord, the laborers are few, Lord God. Lord, we hope and pray, Lord God, that Lord, you will send more laborers, Lord God, Lord, and you will empower the current laborers that we have, Lord God. Lord, empower us, equip us, Lord God, with your word, Lord God. Lord, let us meditate on your word day and night, Lord God, so that we may be equipped, Lord God. And Lord, we will be the salt and light of this world, Lord God. Lord, help us to do your will, Lord God. Lord, we long to do your will. We desire to do your will, Lord God. So Lord, give us visions, Lord God. Lord, give us dreams, Lord God. So, Lord, we can truly live in accordance to your will, Lord God. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus Christ's mighty name. And all of God's people say, Amen and amen. You see